is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. For this cause I lived, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. He's all my soul will prize, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, in Jesus all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It is not fame that I desire, nor stature in my brother's side. I pray itself about my life, that I live more to build your name than mine. For the cause of Christ. Ayan, Kuya. Pray po tayo ni Kuya Ronald. Yes, O Lord, let us pray. Let us pray. Feel the presence of our Lord Jesus Christ.
Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, we glorify your name, O High. We lift up your name on high, O Lord. Thank you for this wonderful night na may sama-sama po ulit kami. Kahit po hindi kami nagkikita-kita, Panginoon, nandun po yung presensya ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po for your guidance and protection for the whole day, O Lord. Thank you for your uh, for the wisdom na binibigay po sa bawat isa sa Panginoon. Salamat po, Lord, sa trabaho. Dahil ako do yung iba sa amin, Panginoon, napagod sa trabaho, napagod sa mga ginawa for the whole day, pero nandun po yung strength and yung strength na binigay niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat for your kindness. Salamat po your protection, oh Lord. Lord, maraming po salamat sa pag-iingat, sa time na ibinigay niyo po sa bawat isa ng Panginoon. Do yung iba, busy pa, Panginoon, pagod pa, pero nandun po yung pag-iingat, nandun po yung willingness na bawat isa para po makasama namin kayo at mapag-aralan po ang inyong salita, Panginoon. Lord, kung ano po pag-uusapan namin sa gabing ito, Panginoon, give us a wisdom, give us a knowledge, O Lord, na maintindihan po namin ang gusto niyo pong iparating sa bawat isa. May Panginoon, salamat po, Panginoon, sa ah, oras na ito, Panginoon. Ano man pong napag-uusapan namin, ano pong yung gusto niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Panginoon, nawa po, manatili po sa aming puso't isipan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na mag-ingat sa amin at din po sa mga hahabol at gusto po ba pong maka-join. Nawa po, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, na makasama po namin sila sa gabing ito. Lord, ingatan niyo po kami at samahan sa gabing ito. Ano man pong balakid, ano man pong hadlang, Panginoon, wala po silang karapatan, wala po siyang karapatan in Jesus' name, Panginoon. Lahat po ng magiging mapag-usapan namin magiging matagumpay sa pangalan niyo, Panginoon. Kayo na po ang aming sambahin at sa inyo lang po kami mag-focus, Panginoon. Maraming pong salamat at binabalik po namin lahat ng papulit pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon ay dadako na tayo. Ay, hindi pa pala. Mag-ano muna tayo, pasalamat sa ating Panginoon or gustong i-testify sa nakaraang week. Talaga naman, no, it's a magandang paalala to sa atin na after the busy week ay meron tayong ganitong mga gawain na i-rewire ulit yung ating mind na to thank the Lord na regardless na nangyari sa buong week na ito, may mga pangit, may mga maganda, pero at the end of the day, thank you Lord because we still have the air that we are breathing and si Lord na nagprovide lahat ng ating pangailangan. So, sino po ang gustong mauna? Parang sabi ng mga mata ni Kuya Rizalde ay gusto yung maunang magpasalamat sa Diyos. Naniniwala ka ba doon, Kuya Ron? Go, Voluntold yan Saldi. Ang pogi Voluntold. naman ng Saldi talaga. Talaga naman talaga ang Loko. program talaga Sige, ang bigyan mo. Piolo. Bigay Piolo mo sa akin yung Ascal. bigay mo sa akin yung GCash number mo. Oy, sama mo kami, kuya. Si Okay. Piolo Ascal. Loko. Okay. Ayun, gaya sabi ni Maui, may maganda, may pangit na pangyayari, pero dun muna tayo sa maganda. 2 weeks ago, medyo nag-worry nga talaga ako dun sa nanay ko. Alam naman nung lahat yan kasi actually dumating pa nga sa point na na tumawag na ako dun. Kasi kinuha ko siya ng St. Peter 4 years ago. So, ina-arrange na talaga namin. Kumbaga, parang sa Ready puso na. namin, oo, ready na kami. Kasi nga, nakita rin naman namin yung sitwasyon na hindi siya makatayo. Tapos, yun nga, nag-diaper, teka lang, sorry may tumatawag. May na, ayun, nag-diaper na, na parang wala na talaga kami nakikitang parang pag-asa. Yun nga, kinagalang talaga namin 2 weeks ago. Pero medyo naging magandang response niya dun sa mga check-up tsaka yung ininom niyang gamot. Kasi parang few days ago, nakakatayo na. So, napilit na rin ng brother ko na tanggalin yung diaper niya. Kasi dun ko din naranasan isang beses maglinis ng diaper
ng nanay ko, ayun. So, pero yun nga, papuri sa Diyos kasi nga, tinanggal na. Tapos nung una nga, kasi ano siya, pina-force feed ng kapatid ko. Pero ngayon, yung ano na siya na yung nangihingi, siya na yung nagugutom. Ibig sabihin talagang maganda na yung response. So, ayun, nagpapasalamat lang kasi hindi lang first time to nangyari. Nung una, di ba, nagbigay pa kayo ng tulong. Tapos, kala ko rin yun, parang talagang wala na rin pag-asa. Pero alam mo yun, kapag every time talagang nag-request ako ng prayers, parang laging may milagro na nangyayari. Alam mo yun, parang all of a sudden, parang bigla siyang lalkas. Lalo nung last time, talagang sobrang hina. Pero nung after, parang ipag-pray, marami akong hininga ng prayer, parang magugulat ka sa milagro. Ngayon din, so parang hindi na talaga namin ina-expect. Pero actually may mga times pa nga na naiyak na kasi kala ko talaga alam mo yun, yung sabi ko nga kung ano yung plan ni Lord, bahala na siya. Pero yun nga, dahil sa kabaitan ni Lord, ina-extend pa rin niya yung buhay ng nanay ko. So sana, hopefully, tuloy-tuloy na yung paggaling niya. So yung pangalawa namang bad news, namatay yung isang auntie ko ng biglaan. Although, na-detect na kasing may cancer siya. Tapos, mga ano pa lang, siguro nakita ko pa siya ng Holy Week. Medyo bumagsak talaga yung katawan. Pero sabi nga niya, cancer. So, nag-in and out sa hospital. Tapos parang 2 days ago, ayun, binawian siya ng buhay. Mabilis talaga yung pangyayari. Ang Kaya minsan, bilis. oo, kaya minsan hindi rin maganda yung sasabihin ng doktor. Kasi ilang beses na rin yung sinabi sa nanay, kilagyan ng tubo, yung tutubuhan na. Ilang Mm. beses namin yung tinanggihan. At Naku, wow. kahit nung huling dinala ko nanay ko sa ospital, sabi, tubuhan na natin yung nanay mo nung dinala namin sa emergency. Sabi namin ng kuya ko, wag na, nag-sign na lang kami ng waiver. Pero hindi naman nangyari. Pero yung auntie ko nga, tinubuhan lang mga ilang minuto Naku. lang o wala pang minuto lang siguro. Yan, namatay na kaagad. Alam mo yun, parang din talaga makikita kung gaano kabilis ang buhay ng tao. Parang saglit lang, hindi pa naman ganun ka-worse yung, although nahihirapan siyang huminga, pero hindi mo talaga makakakitaan na talagang sabi pa nga yun, nung nakita pa niya yung nanay ko na hinang-hina, siya pa nga yung umiyak. Kasi akala nila talagang, alam mo, hindi mo akalain na parang hindi naman sa pero na mas nauna pa siyang kunin ni Lord, 'di ba? Parang so nakakalungkot isipin na, 'di ba? Pag talagang oras mo na, pag kinuha na ni Lord, hanggang doon na lang talaga. Kumbaga kahit pilit mo mga extend, pero nakasulat na yun sa buhay mo na hanggang doon na lang talaga. Ayun lang. Salamat. Okay. Thank you po. Amen. So, sino pa pong gusto magpasalamat kay Lord? Si Kuya Bobby! Kuya Bobby, kamusta na? Kuya Bob po is nandito rin po siya sa Singapore. Kasamaan po natin siya sa Eldor Singapore dito. Ay, busy ata. Hello, Kuya Bobby. Hello, good evening po sa lahat. Ayun. Ah, Baka may gusto kong Papasalamat pasalamatan po dyan. siyempre sa binigay niyang strength sa atin dito sa trabaho, sa mga opportunity na meron. At tayo rin ay nakakapag-provide sa family natin. So, papasalamat po kay Lord kasi binigyan tayo muli ng pagkakataon makapagtrabaho rito. Ano po? At of course, yung sa protection sa family ko sa Pilipinas. So I always thank God na lagi siyang nariyan para i-protect at i-guide yung family ko. And then of course, I'm happy rin na si Brother James na i-connect ko sa pastor namin sa Pilipinas. So nag-meet na sila. Best friend na raw sila. Lahat na lang best friend. So I'm happy na very productive yung kanilang meeting. I-mentor doon niya yung aming church sa Parañaque. So I'm very thankful na pinush din ni Brother James na magkita sila. Ayan, so pumayag naman yung senior pastor namin na nagkita sila. So thankful naman at open naman yung pastor namin magpa-mentor kay Brother James. So malaking yun, bagay yun. So yun po, thank you. Amen. Glory to God. No? Nakaka-bless po talaga, no? Si Brother James kasi parang ginagawa niya. Lagi niyang sinasabi sa amin na on his last time, on his last breath daw, gusto niya spend yon to build relationship at talagang i-train yung mga tao with his knowledge na
na-acquire niya nung siya ay nag-aral nun sa, ano na yung inaral niya, mahal? Basta nag-aral siya ng ano, theology or something like that. So anyway, yun, all the glory to God. At yan, so magandang gabi sa ating, ay ganda, oh gabi, gabi na nga. Magandang gabi sa ating lahat. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Yan, so tayo na ay mag-aaral ng chapter 2 ng Book of Ruth. Ayan, talaga naman. At ang chapter 2 na ito ay tungkol sa pagkikita ni Ruth at ni Boaz sa palayan. Sa Tagalog, palayan. Palayan ba yan sa Tagalog? Parang, di ba, grain eh. Palayan. Yan. So, punta po tayo sa chapter 2 ng Luke. Ruth pala. Ruth chapter 2. At siguro magbasa tayo ilang verses ba ito? 23. Siguro tig-tatlo. No? Tig-tatlo tayo. So, mag-start tayo kay Kuya Rizaldi, followed by Kuya Ronald, Ate Jack, Pastora Jack, Pastora Shella, tapos si Kuya Bob. Tapos si Jenny at ako. Yan. So, simulan na po ni Kuya Ano Rizaldi. pong bibilangin ko po? Ano Ah. yung bibilangin? Ano yun? 1 Babasahin? to 3 po. 2 to 1 3? 1 to 3. 1 to 3. Teka lang, labo Yes. na ba ito? Saan na ba yun? 1, 2, 3. Yung ba yung now, Naomi? Din yung start? Yes, please. Nakashare Okay. ba yung screen naman? Now, okay, start na po. Now, Naomi had a relative. Mm. On her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth, the Moabite, said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain. Behind anyone in those eyes, I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So she went out, entered the field, and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Just until 4. Okay, yan na. Okay na ko si Kuya Ronald naman next. Okay. 4 to 6. Verse 4. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted. Sorry. Here harvesters, the Lord be with you. The Lord bless you, they answered. Boaz asked the overseer of his harvesters, "Who does that young woman belong to?" The overseer replied, "She is a Moabite who come back from Moab with Naomi." She said, "Please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters." She came into the field and has remained here from morning till now. Now except for a short rest in the shelter. Amen. Sige, si Pastor Jack naman po, 8 to 10 na lang po. Pas muna daw siya. Pas muna Wait siya. daw. Oo, nag-ano siya Maging na-chat. routine na, okay na. Ay, okay, Okay. sorry. Okay, go po. Okay. Verse 8. So Boaz said to Ruth, "My daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay a hand on you. And whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled." Verse 10. At this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, "Why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner?" Okay, sino nang next? Si Pastor Rachel naman po, 11 to 13. Sabi po dito sa verses 11 to 13, sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang mga magulang at sariling bayan
upang manirahan sa isang lugar na wala kang kilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalahan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Sumagot si Ruth, "Salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi, kahit ako'y hamak na lingkod, at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin." Amen. Next naman si Kuya Bob, 14 to 16. Okay, verse 14. At mealtime, Boaz said to her, "Come over here, have some bread, and dip it in the wine vinegar." When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men. "Let her gather among the sheaves, and don't reprimand her. Even pull out some stock for her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her." Okay, si Jenny naman po, 17 to 18. 17, 18, 19, hanggang 19 pala, sorry. Okay, so Ruth gleaned in the field until evening. Then she threshed the barley she had gathered, and it amounted to about an ephah. She carried it back to town, and her mother-in-law saw how much she had gathered. Ruth also brought out and gave her what she had left over. After she had eaten enough, Her mother-in-law asked, "Where did you glean today? "Hey, Where did you work?" blessed be the man who took notice of you." Then Ruth told her mother-in-law about the one At at whose whose place she had been working. "The name of the man I worked with today is Boaz," she said. Okay, so ako naman po, 20 to 22. The Lord bless him, Naomi said to her daughter-in-law. He has not stopped working, showing his kindness to the living and the dead, she added. That man is our closer relative. He is one of our guardian redeemers. Then Ruth the Moabite said, "He even said to me, 'Stay with my workers until they finish harvesting all my grain.'" Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, "It will be good for you, my daughter, to go with the women who work for him, because in someone else's field you might be harmed." So Ruth stayed close to women of Boaz to glean until the barley and wet harvests were finished. She lived with her mother-in-law. Ayan. So, yan, balikan natin, i-recap natin yung naging kwento dati. Last week, ang napag-aralan natin, di ba, is about doon kay masamang nangyari kay sa kasaasawaan ng mga babaeng ito. Asawa ni Naomi, namatay si Elimelech. Tapos, asawa ng dalawang anak niya, namatay din. Ibig sabihin, tatlong babaeng balo na lang ang natira. Si Oprah, bumalik siya sa kanyang town, sa kanyang country na Moab, at ngunit si Ruth naman ay sumama kay Naomi at talagang tinanggap yung kultura ng mga Hudyo, at higit sa lahat ay tinanggap niya si Lord, kasi sabi niya, excuse me, "Your God will be my God," sabi niya kay Naomi. At remember na ang setting noon is nagkaroon nga ng famine. However, nung bumalik sila, parang naging talk of the town nga yun, kasi ito na yung mga umalis sa bansa natin kasi nagkaroon ng famine, ganyan, ganyan. Kaya parang naging talk of the town itong si Ruth. Pero kung babasahin natin, ni Ruth at saka si Naomi. Kasi si Ruth ay sumama kay Naomi. So sabi nga dito, so verse 2, meron daw relative sa husband's side at ang pangalan niya is Elimelech. And one thing na parang nag-ano sa akin is ito, a man of standing. Ang ibig sabihin sa ibang version, ang sabi nung ibang version, di ko pa alam kung anong man of valor, yung iba, sa version mo, Pastor Rachela, anong nakalagay na sa Tagalog? Sa verse 1 po.
a man of standing. Sa Tagalog, ano pong nakalagay? Nakatayo. Hindi, joke lang. O, diba? So, go Team Puso Rubio! Ano lang, sinabi na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Yun, di ba? Ang ganda pala pag Tagalog, no? So, napakayaman ni Boaz. Samantalang, ano, may famine. Pero, mayaman. Di ba parang, what? Parang ganun, parang, huh? Huh? Ang hirap i-explain, di ba? O, may ano daw. O, yung asawa ko naman daw, mayroon siyang sasabihin. O, go, Mar. Kasi last time, si Elimelech, tsaka si Boaz, di ba, ano sila, ng relative. Tapos, ito si Elimelech, parang hindi siya nag-trust na dito sa ruling ano sa Israel, taga-Israel. Tapos, Parang nag-doubt sila. Tapos, kinuha niya lahat ng mga, ari-ari niya, mga ang pamilya dinala niya doon sa Moab. Kasi akala niya ng marami doon, nakipagsapalaran siya. Whereas, kasi that time daw, yung mga Israelita, parang sila, nagkasala sila kay Lord. Hindi sila sumunod. Kaya nagkaroon ng famine doon sa Deuteronomy ata, something. Ganon, kaya parang pinarusahan sila. Pero it doesn't mean na yung famine na yun is lahat sila lahat sila, ganun. whereas, Whereas, yun nga, hindi hindi na kasi yung yung famine. family. Kaya Kaya pinull pinull out out niya niya yung yung heirs heirs niya niya doon doon sa Bethlehem. Bethlehem. Yun. Hanggang sa pinarusahan Pinagdaan din siya. siya. Siya namatay, yung mga anak niya namatay, Lahat ng mga ari-ari. naubos. Ganun. Amen. So, tama yun kasi nakalagay kasi doon sa Leviticus ever since na kapag ka ikaw nag-obey, talaga namang ibibless ko kayo. Nakalagay yun yung sinabi ng promise ni Lord. If, sabi niya, kayo nag-obey, ibibless ko kayo. Pero, kapag ka nag-ano kayo, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, hindi nyo mang ginawa yung mga nilagay nga na rules sa Leviticus, ay may halong curses yon. Kaya nagkaroon ng famine sa land nila kasi perverted ang mga Israelites. Talagang gumagawa sila ng karumal-dumal sa harapan ng Lord. Pero hindi lahat. Meron yung mga iba na talagang naging faithful kay Lord. At isa doon si Boaz, na talaga namang a man of good standing. Meron siyang business. At anong business niya? At talagang napakayaman, sabi nung Tagalog na Biblia. Pero si Elimelech, ginamit niya kasing yung isip niya na hindi pangit dito, famine, paano na tayo maaano dito? Paano pa tayo mabubuhay dito? Kunin natin yung kayamanan natin, punta tayo sa Moab. Kung saan siguro madaming ano doon, andun yung opportunity, siguro feeling niya greener yung pasture doon. Pero mas perverted naman ngayon yung kanilang culture na talaga namang nag-aalay ng mga kung ano-ano. So parang gano'n. Anyway, so yun yung gusto kong i-highlight dito na kahit na may famine, si Boaz ay mayaman pa rin. Napakayaman pa nga lang do. 'Di ba? Sabi pa sa Tagalog na Biblia. So chapter 2. Verse 2 sabi niya gano'n. So itong si Ruth nagpaalam siya sa kanyang biyenan, sabi niya napupunta daw siya kuha ng leftover na grain. Bakit leftover na grain? Ay, ano ba yan napindot ko? So sabi kasi sa Leviticus 19:9 para magkaroon lang tayo ng kwan. Ay, wala yung ano ko. Ayan. Ay, mali na naman ang napindot ko. Ano ba yan? Di marunong. So, sabi sa Leviticus 25:25, if one of your fellow Israelites becomes poor and sells some of their property, ay, mali, ito iba. Saan ko na yun nilagay kasi? Basta ano kasi, naka, sa, dito ata H. Ay, hindi. Ito kasi yung parang tawag dito, cross-reference.
Ganyan. Sa cross-reference, doon mo makikita yung mga related na verses. Letter G ba yun? Basta, di ko na mahanap. Pero, ito, letter G pala. O, ayun. Hindi, iba to. Ito ata. Ayun, Leviticus 23 or 19:19. When you reap the harvest of the land, do not reap to the very edges of the field or gather the gleanings of your harvest. So kung titingnan mo yung full chapter noon, parang meron silang mga laws at inuutusan sila na wag kunin lahat yung harvest. Kasi, dati kasi hindi walang work yung mga babae nga dati. Parang ang tingin nila sa mga babae dati is mga properties, ganyan. Those time, dun sa Israel's time pa, hindi ngayon sa panahon natin. Kaya sabi niya dito sa verse 9, when you reap the harvest, do not reap the very edges. Huwag mong ubusin lahat-lahat. Magtira ka para doon sa um, mga balo at saka mga foreigner. Poor and foreigner, sabi niya doon. Tapos ito pa yung mga utos sa kanila. So isa yun sa mga utos ni Lord sa kanila sa Leviticus na magtira kayo. So yun yung ginawa ni Ruth. Kasi wala silang wala silang pera. Walang naiwan sa kanila. Silang dalawa na lang, yung binan niya at saka yung siya na lang. So itong si Ruth naman makikita mo na talaga namang hindi siya nag-inarte. Talagang naghanap siya ng kanilang makakain. At pumunta nga siya doon sa nagkataon naman na, as it turned out, sabi nga dito, no, ang ganda ng pagkaka-word. As it turned out, so pumunta siya doon sa went to enter the field and began to glean. Talaga namang nagsaka siya. As it turned out, she was working in a field of belonging to Boaz, who was the clan of Elimelech. So ano naman, bakit hinighlight yun ng writer? Diba? So malalaman natin yan as we move on. So just then Boaz arrived from the Bethlehem and greeted the harvesters, the Lord be with you. So makikita mo yung kanyang character ni Boaz, no? Talagang meron siyang godly siya kasi hindi lang talaga good morning, magandang umaga, shalom kasi usually pagbata nila na parang hi, parang ganun ata, sabi nung auntie ko. Pero dito naman, the Lord be with you, ganun yung kanyang the Lord bless you, sabi nila gano'n. Hindi ko alam kung ito yung normal na batian nila, pero ang alam ko na normal na batian sa Israel is shalom. Hi, peace, parang gano'n. So, ngayon, nakita niya, may bago kasing nakita siyang siguro sa ganda niya, sa ganda ni Rose, or siguro bagong salta. Parang normal naman na may mga nagpupulot dyan sa tabi-tabi na kung sino-sino lang, mga foreigner nga at saka mga poor, sabi nga sa Leviticus. Pero hindi ko alam bakit nabigyan ng pansin itong si Boaz, itong si Ruth. Tapos sabi niya, tinanong niya yung mga overseer, sabi niya, she is the Moabite who came back from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She came into the field and has remained here from morning till now, except for a short rest in the shelter. Talagang makita mo yung sipag din ni Ruth, no? Para itaguyod. Kasi alam niya na matanda na si Naomi na kaya siguro hindi niya din maiwan. Kasi alam niyang matanda na si Naomi. So grabe din yung puso ni Ruth, no? Na yung pagmamahal niya sa hindi niya kadugo. So yun. So ito nga, nagkaroon na ng conversation itong si Boaz at saka si Ruth at sabi niya na my daughter, talaga naman my daughter. Don't go and glean in another field and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay a hand on you. Bakit? Kasi, syempre, foreigner, babae pa. Alam niyo naman na dati, sa panahon nila, tinitreat nila yung mga babae as properties. So, siguro may mga manyakuls dyan sa tabi-tabi kung ano pa yung gawin sa kanya. So, sabi niya, dito ka na lang para maging safe ka. Dito ka na lang sa mga katrabador ko na mga babae. Sabi niya, oh, talaga naman.
Tapos may makikita mo din yung Sige, mahal. sabi ni Boaz. Mahal, nakamute ka. So, di ba sabi ni Boaz, my daughter. So, ibig sabihin, mas matanda si Boaz kaysa kay Ruth. Siyempre siguro napaka-ano nung age gap nila. Ganun. Ano pong sabi sa Tagalog, Pastor Rachel? Dapat pala nag-Tagalog lang tayo. Tagalog, anak. Anak? Oh, talaga naman, anak. Um, Siguro nga, no, napakatanda yung age gap nila. Hindi ko na-research yun. Maaari kasi anak. Kung di naman, parang ang weird naman tawagin kong anak si Ate Jack, 'di ba? So, siguro by physical appearance, pag i-base mo sa physical appearance, maaaring um si Ruth ay napakabata pa. At saka kung maging relative man siya ni Elimelech, siguro mga pinsan or something, di ko alam. So parang ganun. Hindi nasabi dito clearly. Pero ang nasabi lang anak. So, maaari na matanda siya. High chance na matanda na nga siya. Yun. Pero ito, anong ginawa ni Ruth? Sabi niya, napabow down na lang daw siya. Napabow down siya sa face niya to the ground kasi nakatagpo daw siya ng favor sa eyes. Bakit? Sino ba ako para pagtuunan mo ng pansin, ganyan. Parang ganun yung pakiramdam ni Ruth. Kaya nag-bow down siya sa ground. Tapos, sabi niya dito, na talk of the town kasi siya. Sabi kasi ng mga mga chuwariwaps dyan sa tabi-tabi, na grabe yung pagmamahal mo sa manugang mo kahit na namatay na yung asawa mo. And how you left your father and your mother, your hometown, and came to live with people you didn't know before. Diba? First time niya na pupunta sa Bethlehem. Pero bakit for someone to pumunta doon, i-give up lahat? Sasama ka dun, di ba? So, maaari na baka naging magandang halimbawa itong si Naomi. O kaya sinishare nga, inikwento niya, siguro alam niyo ba na yung Diyos namin, ganito, ganyan, mabuti siyang Diyos, at yung kultura namin, ganito, ganyan. So, siguro na-curious itong si Naomi. At higit sa lahat, I believe na maganda ang naging pakikitungo ni Naomi doon ni Naomi kay Ruth, kung bakit itong si Ruth ay na-convince na sumama kahit na patay na yung asawa, 'di ba? So, ganyan. At sabi niya dito, sabi ni Boaz, may the Lord repay what you have done. May you be richly rewarded by the Lord. May the God of Israel under whose wings you have come to take refuge. Pag sinabi natin kasing refuge, yung tahanan Kumbaga, dito sa Singapore, ito yung refuge namin, ito yung tahanan namin, 'di ba? Pero paano kapag aalis ka sa refuge mo? Refuge nga nung bata pa siya is Moabite. Pero dahil willing na siyang talikuran yung naging refuge niya ng napaka matagal na panahon at inaccept niya, nagpasakop ngayon siya sa ating Panginoon at in-embrace niya yung God of Israel, which is si Yahweh nga, na in-introduce ni Naomi. So, ganun din nun dapat, it's hindi siya compulsory. Si Naomi, ang ginawa niya, balik na kayo doon, balik na. Pero, with all of her heart, tinanggap ni Ruth, ang Diyos ni Naomi, which is si Yahweh. So parang ganun din pala na hindi mo talaga mapilit ang mga tao. Ang nakita ko lang ay singit ko lang na hindi mo mapilit yung mga tao kapag ipakilala mo sila sa Christ, hindi mo talaga sila mapipilit. Pero the best way para mawin mo sila is to have a good relationship with them. Ipakita mo kung paano mo ba nila makikita na tayo ay naniniwala kay Lord sa pakikitungo natin sa mga tao. 'Di ba? Na hindi tayo nakipag-relationship because we want something from them. Pero we just want to let them know na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo, ganito siya, mabuti. So tayo din mabuti, 'di ba?
So, ganyan. So, ganun siguro. I believe ganun yung pinakita ni Naomi. Kaya na nainganyo siya na mag-shift, mag-turn back, mag-360 kanyang buhay at magpasakop sa Diyos. Yan. So, ito nga, ito yung sinabi ni Boaz na na-touch siya, na-move siya sa naging bold decision ni Ruth. Kasi ikaw ba naman, dalaga ka, ganyan-ganyan, dalaga, anong tawag doon na, nabalo ka na. So, pwede ka nang mag-asawa pa ulit eh, ganyan, matanda na yung, parang matitegi din yan, bakit kapag pupunta dyan? Pero hindi, 'di ba? Inalagaan niya talaga. Paano mo inalagaan? Nakita mo naman talaga na yung kinuha niya, hindi lang para sa kanya, para sa kanilang dalawa kasi ang dami niyang kinuha. Di hanggang gabi ba naman siya tawag doon, nag-harvest, 'di ba? So, tapos syempre mealtime na daw, um, pinakain siya, ganyan, pinakuha ng bread and wine, sige, umupo sila. Tapos, sinabihan pa ni Boaz yung mga ano niya na, kapag ka magpipik siya or something ganyan, wag niyong pipigilan, ganito, ganyan. Binigyan pa nga siya, ang tawag dito, yung iba pa nga daw, pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up. So parang ganun, iniiwanan pa nga minsan, ganyan, para lang merong mapulot itong si Ruth. Talaga namang di ko alam kung pasiklab itong si Boaz or talagang naantig siya sa story ni Ruth eh, 'di ba? Ang liligo parang may something tong si Boaz, parang crush niya ata si Ruth, ganyan ganyan. Pero hindi natin alam, 'di ba, yung motive ni Boaz. Pero bakit yun ang hina-highlight ng author? So maaari din, ganyan. So si Ruth, um, yun nga, until evening daw siya nagkumuha ng mga, ang tawag dito, ng palay. Tapos hanggang barley pala. And then, epath. What is epath? Epath is ito. 30 pounds or 13 kilograms daw. Oh, 13 kilograms. Parang 10 kg nga na rice. Mabigat-bigat na eh. Ano yun? Ang tawag dito, barley. Hindi ko alam anong tsura ng barley. Search nga natin, barley. Baka ibang barley ang lumabas dito. Ay, ibang barley. Ayan, parang palay nga, parang ganito yung barley. 13 kg daw na ganito. Talaga namang binitbit ni, ni Ruth para kay ano. At syempre nung umuwi siya, tuwang-tuwa naman ang kanyang mother-in-law. Sabi niya, anak ko, saan mo nakuha yan? Blessed be the man who took notice of you, sabi niya. Then the Ruth, tapos, hindi mo inaasahan, sabi niya, the name. So tinanong niya kung sino yung kanino may-ari yung lupa na yun. Sabi niya, ang pangalan niya ay Elimelech. Sabi niya ganun. Si Elimelech? Ay Boaz? Sabi niya, the Lord bless him. Naomi said, her daughter-in-law, he has not stopped showing kindness to the living and the dead. The living and the dead. Tinutukoy niya yung asawa niya, patay na eh. Sabi niya, that this is our close relative. Sabi niya, he is one of our guardian redeemer. Ano ba ibig sabihin ng guardian redeemer? Guardian redeemer is a legal term for one who has the obligation to redeem relative in serious difficulty. So pag titignan mo siya sa 25:25, kapag ka ang fellow Israelites mo daw, tas naging poor, tas pinagbibenta nila yung mga property nila, yung closest relative will redeem what they have sold. Yun. Para naman, magkaroon sila ng means and acquire sufficient means to redeem it themselves. Parang ganyan. So may mga ganung rules pala ang mga Israelita. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Naomi na meron silang guardian redeemers. Hindi tayo makarelate, di ba? Kasi pag tayo, mga relatives natin dito sa mga OFW, hindi sila yung nagre-redeem ng mga sinunla natin, kundi sila ang nagsasanla sa mga ari-arian natin. Di ba? Kaya parang baliktad, parang ang ganda pala ng panahon ng mga Israelita, di ba? Talaga naman pag may closest relatives ka at talaga namang naghihirap, ay sila yung magtutubos ng lupa na yon para kahit pa paano meron kang pangtustos sa araw-araw na pamumuhay mo. Ngayon sa atin baliktad, di ba? Yung relatives natin minsan, sila yung nag-uubos, di ba?
Sila yung pinag-aagawan yung mga lupa, hindi tinutubos, kundi binebenta. Ganyan, di ba? So, hindi tayo makarelate. Oh. Actually, may mga relatives pa sila ni ano. Oo, sa the following chapters, makita natin na may mga relatives pa sila, parang may conflict, pero makikita nyo kung ano yung gagawin ni Boaz talaga. So parang sasabihin mo, parang may something talaga tong si Boaz kay Ruth, ganyan. So anyway, next chapter yon. So yun na nga, yun ang nangyari, tapos tuwang-tuwa siya, tapos sinabihan din siya ni Ruth na, oo, sabi niya, wag ka nang aalis doon sa kwan ni Boaz kasi aalagaan ka ni Boaz. Yun. So parang to wrap up the story, ang naging story, 'di ba? Bumalik na sila sa Israel kasi dati sa Bethlehem kasi dati nasa Moab sila kaso naghirap sila doon, wala na, namatay lahat nung anak niya tapos yung asawa niya bumalik na siya ngayon dito na sorrow, na nalulungkot, pero pagbalik niya dito sa Bethlehem, meron naman siyang Ruth na kasama na talaga nagmamahal sa kanya, na pumunta siya ngayon kasi sa Israel na nag-iiwan-iwan sila ng mga nagle-leftover sila ng barley na kukunin ng mga foreigners, mga poors, mga babaeng balo, ganyan, para may pangtustos sila sa kanilang needs kasi dati ang mga babae bawal talaga yan magkaroon ng trabaho na um, parang professional, ganyan. So parang mababay talaga yung mga tingin kasi ang tingin dati sa mga babae ay properties noon sa time na noon pa yon, hindi ngayon. So ganun ang nangyari, kaya naman nandito si Ruth para kumuha ng kanilang makakain at talagang nakakuha siya ng 13 kg daw. Tapos nagkataon naman na ang field na kanyang pinagtrabuhan ay kay Boaz, which is close relative ni Elimelech, asawa ni Naomi, na nasabi pala sa Leviticus na kapag meron kang naghihirap na fellow Israelites, sabi niya, yung close relative mo, siya yung guardian redeemer na tinatawag nila, siya yung magre-redeem ng mga naibenta na ng properties para kahit papano you have the sufficiency sustain yung iyong daily living. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Naomi. So, yun. So, yun yung kabuuan ng story. So, ano yung matututunan natin doon? Yan. So, pause and think. Isipin nyo si Naomi, parang sabi niya na wala na, pinaglukuban, tawag dito na, um, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ganitong nangyari sa akin lahat, namatay yung anak ko, bla 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 bla. Pero kita mo naman sa last verse, 'di ba? Na meron, my hope, there's still hope. 'Di ba, Naomi? Um wag kang mawalan ng pag-asa, sabi niya gano'n. Tsaka kung titignan natin yung um buhay ni Boaz at saka ni Ruth, tingnan mo si Boaz, mayaman siya mayaman. Pero makita mo yung humbleness niya. Ginigreet niya yung ginigreet niya yung mga empleyado niya, 'di ba? Tapos, kumbaga, may care talaga siya sa mga empleyado niya, talagang ginagalang siya ng mga empleyado niya, 'di ba? At saka, makita mo yung care niya din talaga kay Ruth. So, kahit na rich siya, humble siya. Ganun din naman kay Ruth. Mahirap si Ruth kasi walang-wala talaga sila kasi namatayan nga sila ng lahat-lahat, yung mga provider nila, mga asawa nila, namatay. So, mahirap talaga siya. Pero nakita mo yung humbleness. Kumbaga nag-bow down siya kay Boaz, 'di ba? That's a great sign of humbleness, 'di ba? Tapos, ano pa? Si Boaz, hindi niya he never left his country while there's a famine. Pero, mayaman pa rin siya. Pinrasper siya ni God. Pero si Ruth, iniwan niya yung bansa niya kasi nga yung kultura mga Moabites na nag-o-offer ng mga mga blood offering, life offering, mga batang offering, ganyan, kung ano nung ino-offer nila ng mga tao, ganun. Iniwan niya yon at nagkaroon naman siya ngayon ng rich in spirit kasi parang nagkaroon siya ng freedom na parang wala na siguro yung guilt, no, yung na nararamdaman niya dahil siguro
naniniwala ako na yung mga tao, binigyan talaga yan ng konsensya ng Lord regardless sa religion nila. Meron talaga yung, kaya nga lahat ng religion talagang about goodness, morality, yung turo, di ba? Iwan ko na lang talaga dito sa mga Moabites, bakit ano ba yung mga Diyos na pinagsasamba nila at ganyan yung ritual nila. Anyway, yung observation ko na parang similarity nila ni Boaz at saka ni Ruth. Tapos, si Boaz, rich siya, pero godly. Tapos si Ruth naman, poor siya, pero godly din. 'Di ba? So, ano yung observation ko doon na your social status pala should never justify your character. Hindi porket mayaman ka magmaldito maldita ka na diyan at ang tawag dito, hamak-hamakin mo yung mga kapatiran mo na sa tingin mo is in social status ay mas mababa sa'yo, 'di ba? At hindi naman ibig sabihin na mahirap ka na diyan is magpapakasama ka na, gagawin mo na yung masama, 'di ba? So ibig sabihin yung pagiging godly at saka yung character mo, regardless yan sa social status. Kasi kapag ka mahirap ka, dun din mapapakita yung talagang yung character mo. Kung mayaman ka din, mas lalong matitest yung character mo kasi matitest ang lahat kapag meron ng pira 'di ba? Matitest din yung character mo kapag wala ka ng pira din. Kaya talagang nire-reveal ng pira yung character natin. So, it's a great reminder for us na meron or wala, talagang magpatuloy lang sa ating Panginoon. Kasi, um, mas tinitingnan ni Lord yung character mo more than your social status. Wala siyang pakialam sa pira natin kasi yung pira sa kanya, papel lang. Diba? So, yun lang. Ano kong sinabi? So, it's a reminder for us na God can really provide even if it seems there's no way. Diba? Kasi may famine, pero pinayaman si Boaz. Diba? Si Naomi, nawala na silang provider, nawalan siya ng asawa, pero nagkaroon naman ng Boaz. Di ba? Hindi man siya asawain ni Boaz, pero meron naman siyang Ruth na pwede niyang asawain. Di ba? So parang, wow, na parang kung sa tingin ng tao, nagkataon lang, ganyan eh. Pero dahil meron tayong Diyos, it's a providential interference ng ating Panginoon na nagpro-provide ang Lord kahit hindi mo alam, 'di ba? Kaya minsan magugulat ka na. Minsan no, magugulat na lang kami ni Jenny kasi pag kino-compute namin yung mga expenses, so, tumataginting na tong tong ting tong tong ting ting tong tong talaga namang ganun ang mga expenses namin. Tapos mapaupo na lang kami na, "Ay, saan natin kinukuha yung mga pambayad natin?" Sabi ng ganun. Sabi na lang namin, "Thank you, Lord!" Namang papaganon ka na lang talaga. Kaya, hindi yung pera kasi, hindi siya makapagbibigay ng peace of mind sa'yo eh. Pero yung Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan needs lang, needs. Pero pwede ka din niyang payamanin na katulad ni Boaz, good standing, mayaman na mayaman, sabi nga nung Bible. Pero dapat ang character mo, godly pa rin. And how do you treat your employee? Because I believe that it is God who will give us the ability to create wealth. Diba? So kapag mayaman ka, use it wisely to bless others. Kapag mahirap ka naman, serve. Ang kailangan mo mayaman ka sa service. So serve with all of your heart as if you're not serving with men, but you're serving with the Lord. At makikita niyan, hindi naman ka laging ganyan eh. Gaganon ang buhay. It's a circle. Hindi ka naman din laging mayaman. Paano pag bumagsak yung negosyo mo? Talagang gaganon-ganon lang. So, magkikita din kayo somewhere in between, 'di ba? Magkakatugpo din yung landas niyo. So dapat be kind to everyone kasi mahalaga ang character kasi we represent Christ, 'di ba? So yun lamang sa akin and back to you all guys. So Mahal, meron ka bang mai-share? Okay, sa akin, nang parang, di ba yung karakter ni Naomi tsaka ni Boaz? Si Naomi parang, sabi niya, in-afflict daw siya ng Lord. Pero yung way niya na bumalik doon sa Bethlehem, bumalik kay Lord, is parang
hindi siya pinabayaan pa rin. Itong si Boaz, ang nalaman niya na may famine, pero hindi siya umalis sa Bethlehem, nagpatuloy pa rin siya, nag-obey pa rin siya sa gusto ng Panginoon na mangyari. Kaya makikita mo dun na kahit na nag-obey ka, bless ka ni Lord. Tapos kahit na nagkasala ka, pero nag-repent ka, ino-bless ka pa rin ni Lord. Kaya kung sino ka man, kahit na sino ka man, kahit ano man yung ano mo, yung naging, nasa puso mo, basta once mag-obey ka, mag-follow ka kay Lord, talagang ipo-prosper ka niya, talagang ibe-bless ka niya. Yun lang yung na-realize ko dun. Yun, thank you so much, Maha. So, sino pa po ang gustong may share dyan? Si Kuya Jay, talaga naman. Kuya Jay. Oh, kamusta ka na dyan, Kuya Jay? Pwede ka ba magsalita or hindi? Pwede mong i-type yung natutunan mo, tas basahin ko na lang mamaya. Ganyan. Nasa work pala si Kuya Jay. Okay, okay. Sige, dahil dyan, sasaluhin ka ni Kuya Ronald. Kuya Ronald, pasok! Basta okay. So sa akin naman, natutunan ko yung serving God with humility and serve with sincerity. Siyempre sabi niya, ang Panginoon kasi hindi tumitingin sa status ng buhay natin eh. So kung ano man tayo, meron tayo o wala, pantay siyang tumingin eh. So kung ano man yung ating uh, isa lang naman, which is isa lang naman talaga pinaglilingkuran natin. Isang Diyos lang, Diyos na buhay. At siyempre, yung ating kahit anong status sa ating buhay, mahirap tayo, mayaman, nandun yung humility. Nandun yung kahit may pera tayo o wala, nandun yung humility na to serve Him, na kung ano yung kaya natin ibigay. Of course, with sincerity. Kasi yung iba, di ba, nag-serve lang dahil, okay, dahil binigay ni Lord yung pangailangan ko, or nag-serve siya dahil I have a good life, I have a good career, I have a good opportunity. Pero pag nawala to, nasa na, di ba? So, whether na meron tayo o wala, nandun lalo na pag nandun na-struggle tayo sa buhay natin, pero nandun pa rin yung paglilingkod natin sa Panginoon, nandun pa rin yung sincerity to serve Him. Sincerity, and siyempre yung kaya nating ibigay na hindi na masusukat o hindi natin isusumbat na okay, ito yung binigay ko, ito yung kaya ko ibigay sa Panginoon, ito yung ko. Pero hindi mo dapat na i-test or Panginoon. Di ba? Hindi niya kay Ruth, kahit different character. Isang mahirap, isang mayaman. Pero ano ba yung nasa puso nila? Ano ba yung nila? Yung objective nila to serve God? Ano ba yung nila? Ano ba yung mga nila purpose to serve Him? Diba? So dapat we know what are our objectives and purposes to serve Him. Hindi yung para lang dahil matanghal ka o ano yung pangalan mo, di ba? And then, nag-serve tayo dahil siya yung itinataas natin, hindi yung sarili natin. Sinaserve natin yung parang hindi tayo makilala. Parang siguro na pinakita niya na mabait siyang manugang, pero hindi. Pinaglingkuran niya yung mother-in-law niya dahil gusto niya. Yung willingness and sincere siya. Sincere siya na i-serve yung mother-in-law niya dahil mahal niya. Like us, di ba? Ginagawa natin dahil mahal natin yung isang tao, mahal natin yung mga family natin, or meron tayong ibang, or someone, special someone, o yung
relatives natin, ginagawa natin lahat, 'di ba? Parang para lang mapaligaya. Gano'n din, siguro gano'n din sa pagsiserve natin sa Panginoon na kailangan ano ba yung ano natin, ano ba yung objective talaga natin and purpose para um, maibigay natin yung best natin sa Kanya. Yun lang po. Amen. Glory to God. Maraming salamat, Kuya Ronald, sa iyong sharing. Ngayon naman ay, sino kaya? Sino mahal ang gusto mong mag-share? Oh, si Ate Michelle daw. Talaga namang binolunteer ka nung asawa ko. Ate Michelle, kamusta ka na dyan? Baka may share ka po. Ay, tulog na ata si Ate Michelle. Hello, good evening. Ay, good evening, Ate. Kamusta ka na dyan? Ito, mayaman pa rin. Sana all. Ate, pautang. Oo. Actually, nandito ko ngayon sa kasi may youth camp. Ay, sige. Okay lang magsalita Oo. ka, Te, or ano? Oo, okay lang naman. Anyway, Okay. nagsiserve ako. Nasa kitchen kami ngayon. I Diba? see. Talaga Improving naman, na. usapang Oo. service. Number one talaga dyan ang ate natin. Oo. Ano lang, regarding sa Bible study natin ngayon, yung natutunan ko na ah, pag ang tinitingnan talaga ni Lord hindi yung ang status ng buhay natin, kundi paano tayo mag-serve sa Kanya at if ever paano tayo mag-serve kay Lord, sincere tayo, tinitingnan niya yung nasa puso natin. Hindi kailangan mayaman tayo or mahirap tayo. Ang pinaka-importante na bumalik tayo kay Lord, yung mag-serve sa Kanya. Yun lang naman pinaka-importante sa sa buhay natin. Bumalik tayo at uh, mag-always thankful sa mga blessings na binibigay ni Lord sa atin. Yun lang. And thank you so much, Ate Michelle. Galingan mo po dyan. Sana makatikman po namin yung luto nyo dyan. Pa-LBC mo na lang. Oo nga, last day namin bukas. Wow! Amen. So glory to God sa buhay ni Ate Michelle. Sino pa po ang gustong mag-share? Si Kuya Rizaldi. Talaga naman, Kuya Rizaldi, tapos ka na bang kumain diyan? Okay. Ano ko lang, siguro kung yung pinuwento tungkol kay Boaz yung famine, di ba? Parang kahit may famine, pero parang prosperous pa rin yung buhay ni Boaz. Siguro pwede nating balikan nung time na pandemic, di ba? Kasi yun yung talagang naging famine sa buhay natin. Pero siguro tayo na nandito sa session, parang nalagpasan natin siya. Di ba? Parang hindi tayo pinabayaan. Kasi kung gaano daw yung pagsisilbi mo, kung ano yung pangangailangan mo, ano yung laman ng puso mo, actually yun ang ibibigay ng Diyos. Kasi alam naman niya, He will continue to bless talaga those people na talagang sincere yung pagsaserve kay God or yung sincere yung pagbibuild ng relationship tsaka continuous communication kay God. So, isa rin sa mga natutunan ko parang yung kay Ruth tsaka kay Naomi, kung di ako nagkakamali, di ba parang na-inspire si Ruth kay Naomi. So, same thing siguro um yun nga tinatry natin yung best natin to be an inspiration sa ibang tao. Na parang mahirap gawin pero yun mo yung mamuhay ayon sa alituntunan ng Diyos o mamuhay ang Diyos sa buhay mo para maging inspiration ka para sa ibang tao. Kasi minsan, mahirap mag-convince, join ka naman sa Bible study namin. Pero kung hindi nila kasi nakikita sa buhay mo, yung bagay na nakita nilang pagbabago na, wow, parang ang laki ng changes sa'yo. Kasi because, alam mo yun, nag-start ka although talagang to be honest, mahirap talaga. Pero struggle, pero at least kung
kung unti-unti may nakikita silang pagbabago sa'yo, na ma-inspire mo. Kasi mahirap mag-convince talaga kung mismo sa'yo, hindi nila nakikita kung paano namumuhay sa'yo ang Diyos, di ba? Pero continue to, communicate, understand. Pero syempre may mga struggle every day, may mga challenges. Pero at the end of the day, yung God's will pa rin naman ng ang lalabas. Kung talagang may ibinigay sa'yo ng Lord to really, inspire, mag-lead, or one day, bigyan ka ng plano ng Diyos para mas marami ka pa ang ma-inspire. Siguro yun yung hintayin natin, ano ba? Even ako minsan nisip ko ano ba talagang plano ng Diyos. Alam ko meron, minsan kinakatok ako sa puso, pero alam mo yun, parang, yung tamang panahon lang talaga ang hinihintay. So, yun lang, magkaroon lang tayo ng parang, may matutunan lang tayo between kay Naomi and kay Ruth, no? Na talagang let's try to inspire people na para mas lumapit. Just get the spirit from the Lord na para ma-guide tayo kung paano tayo nag-i-invite pa ng mga spirit para mas mapalapit kay Lord. Ayun. Amen, talaga naman. Next time, kayang-kaya nang magturo ni Kuya Rizaldi. So, siya naman ang i-assign natin. So, ulitin ko pa itong Bible study na ito, hindi lang po ako yung magsasalita, kundi tatapusin ko lang itong first chapters ng Ruth, tapos i-roroleta naman natin para masaya naman, para hindi naman ako lagi ang nakikita nyo. Yan. So, pero kami na po ang bahala sa worship ng asawa ko. Ganyan. So, magsisend lamang po kami ng mga links na pwede nyo pong tignan para ma-check nyo yung background. So, dun sa yun, basta meron po kaming isisend na links sa inyo at saka step by step kung saan kayo kukuha ng mga references nyo. Ganyan. So yun, so sino naman po ang next na magsasalita, mahal? Pastora Shella, pasok po kayo sa talagang binolunteer po kayo ng kumare nyo. Good evening po. Ayan, so sa akin lang, yung talagang nabigyan diin dito sa topic natin sa gabing ito, yung character ni God na ipakita talaga sa buhay ni Boaz. Di ba? So, yung kanyang yung kanyang pagiging kind, even sa, yun nga, kay Ruth, and yun nga din, di ba, since nabanggit naman kanina na isa sa mga batas nila, kailangan kapag mayroong kamag-anak na mahirap, which is yung pulubi or balo or ulila, ay kailangan talaga yung pinakamalapit na kamag-anak siya yung magbibigay ng pangailangan or mag-aalaga sa kanya. Actually, nabanggit din yun sa Timothy, di ba, na kung saan sabi niya na kasi kung hindi daw yun gagawin, sabi ni Paul, he is worse than unbeliever. Na kung saan, di ba, yung mabuti mga unbeliever kasi nagagawa pa nila yan. So, ganoon din na talagang yung pag-aalaga sa atin ng Panginoon, di ba? Ramdam na ramdam natin, nabanggit nyo kanina, yung sa kung tayo man ay mayaman or tayo man ay mahirap, naroon pa din yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kasi meron din po akong kilala, bigla magchichismis. Na kung saan, mahirap siya in a way na parang, basta yun, hindi naman as in super duper mahirap. Pero dumating yung time na pinayaman siya ng Panginoon. Hindi naman yun to the point na sobrang yaman din. Kung bang nakagaan-gaan lang sa buhay. Pero nakakalungkot lang kasi, di ba, may mga ganun talaga na kung saan kapag hindi din tayo naging aware kung yung blessing ba na nare-receive natin is galing pa yun sa Panginoon or hindi na. Kasi yun nga, paano natin malalaman kung yung isang blessing galing sa Panginoon, mas mapapalapit ka sa Panginoon.
through that blessing. Pero kapag ito naman ay ginagamit ng kaaway para pang-trap sa'yo, ah, yung nagiging resulta nito, mas the more na napapalayo ka sa Panginoon. So, ibig sabihin, di ba, nagwawagi yung kaaway doon. So, yun lang din. So, whether tayo ay pinapayaman or nakakaranas ng kahirapan, dapat talaga yung ating pananampalataya, yung ating karakter ay patuloy na napapapurihan ang ating Panginoon. So, yun lang po sa ngayon mga kapatid. Maraming salamat sa message natin for tonight. Amen. Glory to God po, Pastor Rachela, for that sharing. At talaga naman po na nagkakaroon ng kabuuan yung ating pag-aaral ngayon. So, at lalo na pagkadadagdagan pa yan ni Kuya Bob at saka mapag-pray pa tayo ni Pastora Jack. Talaga namang full package ng ating Bible study sa gabing ito. Yan, Kuya Bob, anything to share or Opo. Sige po, yung aking may share dito sa ating chapter 2 ni Ruth, So ito ay magandang and-exemplify dito ni Ruth yung when you work sincere, when you love what you're doing, at may perseverance ka, si Lord i-reward ka in public. Lalo na kung yung trabaho mo is in silence lang. Kasi I believe that period of time, nung si Ruth pumunta dun sa grain field, So nag-start siya as a somebody, so wala nakakilala sa kanya. So napansin siya ng mga tauhan ni Boaz na siguro namumulot. So hindi naman siguro isang araw yun, talagang kinaga niya lang. So maaring araw-araw nakikita siya doon, kinatsaga niya yung pinupulot niya. So nakita ng mga tao doon na talagang masipag tong taon to hanggang sa naibalita. So dito natin makikita how God will orchestrate para yung pagod mo, yung sincerity mo at yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo is ma-reward talaga siya. So God is fair naman para ma-notice niya at eventually yung hard work mo is ma-reward naman ni Lord yan. So hindi naman basta-basta agad na instance yan, pero darating yung time na pag ikaw is talagang matyaga ka, is marireward ka ni Lord in public at hindi lang ikaw yung magbe-benefit niyan, yung mga mahal mo sa buhay. So dapat talaga yung example ni Ruth na pinakita nyo na yung sa pagmamahal niya dun sa biyanan niya, ginawa niya yung paraan para mabuhay yung biyanan niya is napakagandang halimbawa para sa ating mga breadwinner din. So yun po. Salamat po. yun. So maraming salamat Kuya Bob. Kuya Bob. At ngayon naman, si Ate Jack, Pastora Jack. Take it all away. Ang tamis ng Nakikinig ngiti ni ako Ate kasi Jack gusto talaga. ko nga din itong i-share. Kaya nakikinig ako sa inyo. Nakikinig ako sa mga insights niyo. Ayun. Ako, ano ba? Ako ano ba nga? Hala. Sorry. Medyo sabog ang utak ko. Kailan Dun sa siguro idadagdag ko lang sa lahat ng mga nasabi na insight. Yun nga, yung sacrifices ni Ruth. Lahat ng sacrifices talaga natin. Di ba namangha siya na nakitaan siya ng favor? Di ba? Sabi niya, bakit mo ko napansin sa akong foreigner? So, siguro maganda din ito si Ruth, no? Bilang bata din. Kaya, pero na-surprise siya na binigyan siya ng favor. So, I believe naman na yung favor na yun ay ang Lord naman talaga ang nagbibigay. Lahat naman ng pabor na nangyari. Parang nagkakaroon lang tayo ng encouragement ba? Na kung meron kang sakripisyo na ginawa, laging parang wag kang malungkot dahil meron kang mga sacrifices na ginawa kasi lahat naman talaga ng sacrifices mo like yung
pagtalikod niya, di ba sabi niya, pinababalik siya sa nanay niya. Ayaw niya, mas pinili niya si Naomi, di ba? So, pag meron kang mga sakripisyong ginawa, at especially yung sinabi nga, di ba, that you have taken refuge, di ba, to the God of Israel, di ba? Nakikita talaga ng Diyos at nire-repay niya talaga. No? At gagamit siya ng mga tao para i-return ang favor, no? Bigyan talaga ikaw ng favor. Kaya kung meron ka mga na-sacrifice para sa ibang tao, isipin mo talaga na the Lord ano ba to, saw it and He remembers ba? He sees and He remembers. Hindi niya lang nakita at lagi niyang naaalala. No, hindi niya rin kakalimutan. Madalas tayo mga tao, pag nakita natin, nakalimutan na natin. Parang ganun ba, di ba? Pero ang Diyos, pag binigyan mo talaga ng sacrifice, nakita niya at naaalala niya. No, kaya may favor siya sa mata ni Boaz, di ba? Pero sa mga susunod na chapter kasi parang may gusto rin naman talaga di ba? Tama ba ako? Si Boaz dito sa kanya, di ba? No. So, but anyways, tapos yun lang, ako nakaka-amaze lang din yung law ni Lord, di ba? Na kahit ikaw ay widow, kahit ikaw ay orphan, ikaw ay, ano nga, widow, orphan, or poor, needy, di ba? Kasi para yung Leviticus 19, para yun sa social compassion ay social justice yun at saka compassion yung yung law na yun, di ba? Nakaka-amaze na yung droppings, yung mga natitira, nalalaglag dun sa harvest, nagiging grasya, nagiging biyaya para dun sa mga taong mahihirap. Alam mo yun, parang, hindi ko ma-explain, no? Hindi ko ma-explain, pero yung idea na kahit sa mga nalalaglag, alam mo yun, bakit kaya pwede namang mag-harvest na wala nalalaglag? Bakit kayo may harvest na parang may nalalaglag, di ba? Pero sabi ni Lord, huwag mo nang balikan. Sabi niya, pag may grapes na nalaglag, huwag mo nang balikan. Kasi para na yan dun sa mga, needy, di ba? Kabilang yung mga widows and orphans, di ba? Parang illustration talaga siya. Parang napakagandang illustration siya ng biyaya ng Diyos sa mga tao na nangangailangan. Alam mo yon, and yung process nung gleaning, di ba sabi, tama ba yung word na nabanggit sa NIV is gleaning? Iba collecting, yung pagko-collect ng mga ganyan. Parang dapat talaga nating bilang believer, dapat natin siyang i-take sa ating puso ba? Kasi importante siyang concept na habang tayo ay umaani, alam mo yon, habang ikaw ay umaani, you also allow other people to glean from the blessings na nare-receive natin. Alam mo yon, kasi hindi naman nga lahat talaga ng Diyos, hindi naman talaga lahat ng tao equal, 'di ba? Yung binibigay na, let's say, ganon, blessings, 'di ba? Meron talagang katulad ni Boss na may rice field, sobra-sobra yung sagana, kumbaga. Pero meron din na may biyaya, pero enough, 'di ba? So yung process of gleaning is pag tinignan mo siya, parang kailangan mo isipin na ano to? Huwag kang sugapa ba? Alam mo yun, parang pag nabigyan ka na, parang pagka malaki na yung blessing, maging happy ka na meron ding nag-harvest dun sa mga nalalaglag. Alam mo yun? Huwag kang yung lahat gusto mo sa'yo, lahat gusto mo sa'yo. Yung idea na gano'n, na wala kang tinitira, gusto mo sa'yo. So parang yung buong konsepto, hindi lang siya batas, no, para sa akin, pero parang importante siyang konsepto na kailangan na
parang naiintindihan din nating mga believers, no, especially kapag tayo yung nasa katayuan ni Boaz, no, na tayo yung may malaking harvest. We allow cheerfully and generously na other people will collect din, no, dun sa blessings na na-receive natin. So lahat po tayo ngayon ay magbigay. Ito po yung ating Gcash. Ate, flash mo na dyan yung bank account ng Tylee. Ayun. Yeah. So yun lang yung nakakatuwa dun sa ano ni Lord. Ah, basta, ewan ko, hindi ko ma-explain. Yung idea ba, yung illustration ng nangyari na kahit na ganun yung katayuan, may biyaya ang Diyos dun sa mga nalalaglag. Alam mo yun, nakukuha mo yung yung mga droppings lang dun sa harvest. Grasya pa rin eh. Biyaya pa rin dun sa mga taong wala. No? And yun nga, ang nagkataon kay Ruth, 13 kg ang droppings niyo. Nakakaloka, di ba? Ang dami. No? Nilalaglagan pa nga daw, ate. Nilalaglagan pa ni Grabe, di Boaz. ba? Talaga naman si Boaz. Nalaglag na lang yun. Saan ka pa? Pero Oo. di ba biyaya yung 13 kg. Yung iba pumipila sa Cebu, 20 pesos, pero kulay ewan yung bigas. Di ba? Hindi yun nalaglag daw. Ewan. Pero, di ba? Anyways, yun lang. Nakaka-amaze lang. Nakaka-amaze lang yung basta yun. Yun. Amen. O, sige po. Pag-pray tayo ni Jenny po. Di ba, ate? Okay. Dodong, huwag ka dyan. Wala. Ay, talaga man nag-close na si ate. Nag-close na si ate Jack ng camera at nag-mute na. Ay, talaga naman ang ate Jack. Parang natututo na ata ng mga pinagbabawal na technique. Sige na, pagpatuloy mo na. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. So, let's pray. May prayer request po ba tayo? Amen. So, talaga naman. Sige. At Kuya Rizaldi? Hindi po, yung sa nanay ko po. Continue siya na lang. Yung continue lang yung kanyang recovery. Hopefully, talaga, tuloy-tuloy na at yun, para at least, talagang amen talaga. Ganun lang. Si Nanay Maria po, yung pangalan po, di ba, Yes. Kuya? Amen. Opo. Sige. Amen. Let's pray. Yes, hallelujah, Heavenly Father, O God, salamat po, O Diyos, na muli nagsama-sama po kami virtually, O Lord, bagamat hindi po kami magkakatabi. But Father God, with our spirit, O Lord, we are united and we are here, O Lord, wanting to hear your voice, O Lord. Mabago po kami, magkaroon po ng kalakasan ng aming mga puso, magkaroon ng encouragement, O Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, O God. Kaya salamat po. It's a great reminder for us, Lord, na you are the God who provides, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan. Sa lahat na po, Panginoon, ng mga sources ng aming income, O Lord. Bless it, O Lord, so that we may be a blessing, Father God, sa mga taong nakapaligid po sa amin, most especially those who are in need. And we pray, O Lord, na hindi po kami maging mapagmataas, hindi din po kami yung nagtitake advantage ng kapwa, lalo na po, Panginoon, sa kapag kami po ay pinosisyon mo to serve, O Lord, help us to serve with all of our hearts and help us to serve, Father God, knowing, Panginoon, na the God that we are serving ay Diyos na buhay, Diyos na nagre-reward at Diyos na nagpapunish all at the same time, O God. Kaya give us, Lord, this heart, O Panginoon, na true servant, na tunay nga po na maglilingkod regardless po, Panginoon, kung may nakakita man or hindi, dahil ikaw, Diyos, na nakakaalam ng lahat, ay nakakakita ng mga ito po, Panginoon. In due time, ay tunay nga pong mararanasan po namin ang masagana mong pagpapala, not just for ourselves, but for others as well, O Lord. Salamat po, Ama. We pray, O Lord, inaalala po namin kay si Nanay Maria, magpatuloy po yung kanyang recovery po, Panginoon. Let your healing power be with her, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, na maging testimony po ito ng kagalingan, hindi lang physical, but higit sa lahat po, Panginoong spiritual, knowing, Father God, na ang nagpapagaling
ang meron lamang kakayanan na magpagaling, mag-extend ng buhay ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na buhay po, Panginoon. Kaya, Father God, bisitahin mo po siya, speak to her, Father God, at nawa po, Panginoon, ay kilalanin kanya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. And I also pray, Lord, kay Ate Michelle, Kuya Rizaldi, Ate Jack, Kuya Ronald, Pastor Rachela, Kuya Bobby, hindi ko man alam yung kanilang mga personal request. Aking asawa po, Panginoon, hindi ko man alam yung kanilang mga personal request. But you know, Father God, even yung mga prayers na hindi po namin nababanggit, our thoughts, our worries, Father God, our plans, you know everything, oh Lord. Mas kilala mo pa nga mas kilala mo pa nga kami kaysa sa aming mga sarili, oh Lord. So, Father God, ibigay niyo po kung ano po yung sa tingin niyo makakabuti po sa amin, oh Lord. And help us, Father God, to change yung mga negative characters po namin na kung minsan naging mapagmataas po kami, or kung minsan po, Panginoon, nagtitake advantage po kami, masyadong makasarili, Father God, na inuuna lamang po yung um, aming mga sarili, but help us also to think of others na kagaya na pinakita mo po, Panginoon, na noon pa man ay meron kayo na pong malasakit po, Panginoon, sa mga tao po, Panginoon, na naghihirap. Hanggang ngayon po, Panginoon, ay ganun ka pa rin. Ikaw ang Diyos noon at ngayon po, Panginoon. Kaya help us also to have a compassionate heart, most especially to those who are in need. At if we are in need, O Lord, help us, Father God, na tumulong din, Father God. It may not be in a monetary form, but Father God, help us to offer our service with care and love, Father God, na nangangailangan nito po, Panginoon. Not because we needed the money, but because we love the person and we care for that person, and we want them to experience, Father God, the enablement of Christ in their lives, oh Lord. Kaya salamat po, aming Ama. We just surrender everything to you. We lift up everything to you, to those unprayed prayers po, Panginoon. Sagutin mo rin po ito, Panginoon, para po, Panginoon, sa ikalalawak, ikaglorya po ng iyong pangalan po, O Lord. Thank you so much. To you all the glory. Bigyan niyo po kami ng mapayapang tulog, a restful sleep, O Lord. Recharge our energy. At higit sa lahat po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng magandang pananaw sa aming buhay po, Panginoon, na maging source po kami ng inspiration sa mga taong nakapaligid po sa amin. To you all the glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good night. Good night po. Salamat. Bye. God bless. Nice po. Good night, everyone. Thanks po.